Sumainyo ang Panginoon, at sumainyo ang rin. pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpatatalang ito'y ginawa ng si Reneo ang gobernador ng Syria, kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan ng atlahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy nasa kagampan. Samantalang naroon sila, dumating ang oras ng panganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya sa lampi ng sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupain ding yaon ay may mga pastol na nasa parang, nagpupuyat at nagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harap nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinila ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaang matatagpuan ninyo, ang isang sanggol na nakabalot sa lampin at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang mabuting balitang ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tahimik ang mundo, karamihay nagpapahinga nang ang nakabibiglang balita ng kapanganakan ng anak ng Diyos ay natunghayan ng mga pastol. At ang mensaheng ito sa mga pastol ay patuloy na pinaalingaw-ngaw magpahanggang ngayon sa kasalukuyan ng panahon na ang wika, "Today, a Savior has been born for you." At ito ho ang mensahe ng Kapaskuhan. Can we make it a personal thing that a Savior is born for me? Kaya hindi ito nangyari 1,000 taon ang nakalilipas. Patuloy na ipinagugunita sa atin na ang kapanganakan ng anak ng Diyos at pagyakap niya sa ating pagkatao, ang hangarin niya'y iligtas tayo. Sa makatwid, baguhin natin ang ating kaisipan na ang Diyos binibilang ang aking kasalanan, na ang Diyos sinusukat ang mga mali kong gawa, na ang Diyos ay mapagparusa at magbubulid sa akin sa impyerno sa apoy na hindi namamatay. Hindi po ganyan ang itinuturo sa atin ng ating pananampalataya. Ang nagkatawang taong anak ng Diyos, niyakap ang ating pagkatao upang iligtas tayo. Can you make it a personal thing that I need a Savior right now? That we need a Savior as a nation because human person alone cannot save us. And I hope we have that great conviction na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili.
Nawaring wala nang makapagliligtas sa ating bansa, kailangan natin ang Diyos. At kapag ganito ang ating kaisipan, ang pagkakatawang tao ng anak ng Diyos ay tunay na mabuting balita na sa tahimik, payak, simple at ordinaryong pamamaraan ay naganap at ipinahayag hindi sa palasyo kundi sa sabsaban, hindi sa social media kundi sa mga ordinaryong pastol. Ang Diyos ay nagkatawang tao, tahimik, payak, ordinaryo, subalit napakamakapangyarihan. Kaya naman marahil tatanong natin, paano ginanap ng Diyos ang kaligtasang ito? Una, ang Diyos ay nagligtas hindi mula sa kalawakan, kundi ang kaligtasan ng Diyos ay paglapit sa ating piling. Let us correct our understanding that this God will save us from above. Our Savior will save us wherever we are. Kaya ho tayo nadidisappoint sa Diyos. Gusto natin ng Diyos iligtas tayo na parang magic in an instant. But that is not the way of the Lord. He became like us. Hindi malayo ang Diyos, lumapit sa atin katulad nating tao. Ang pagliligtas niya ay pakikilakbay, pakikipamuhay, pakikisangkot sa hinagpis, sakit, kalungkutan, maging mga pinagdaraanan nating hamon sa kasalukuyang panahon. Ang Diyos kasama natin. Kaya nga ba sa kwento ng mga pagbasa, ang bayang malao ng nababalot ng dilim, ngayon nakasumpong ng liwanag. At ang liwanag na yaon ay walang iba kundi si Jesus na nakilakbay sa kanilang buhay sa gitna ng dilim na kanilang pinagdaraanan. Ang Diyos na nagkatawang tao lumapit sa anyo natin. Kasama natin siya. Kaya nga siya'y tinaguri ang Emmanuel, God who is with us. And if we are confident that this is our God, then we will not feel isolated. We will not be alone. We could cry out and pour out all our grievances, all our hardships, all our difficulties and loneliness. Because there is a God who always lived with us. But we need to recognize His loving presence. How? By always making a space for Him to dwell. At yun po ang ikalawang punto. Ang Diyos na mapagligtas ay nangangailangan ng puwang sa ating buhay. Yan ang pinapahayag ni Apostol San Pablo nang sabihin niya sa atin, ang Diyos ay gumagabay sa atin pamumuhay upang talikdan na natin ang liko nating buhay at damdaming makalaman. Kaya't sa pamagitan ni Jesus, makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang inaasahan natin ang dakilang araw ng pagdating. Sa makatuwid, ang Diyos na ito'y nangangailangan ng puwang sa ating buhay. He cannot work His saving act if there is no a dwelling place or space within us. Kapag tayo punong-puno ng inggit, galit, sama ng loob, hinanakit, paghihiganti sa ating kapwa,
Walang pananahanan ang Diyos. Kailangan niya ang puwang sa ating puso. Kailangan niya ang sabsaban upang sa ating kalooban doon tayo ay makapanahan. Sapagkat ang pagkakatawang tao ng anak ng Diyos ay hindi pa lumuti. Ito'y nag-aanyaya na siya ay makapanahan sa ating pagkatao at sa ating buhay. Na maitutuwid natin ang liku-liku nating pag-iisip at ugali dahil ngayon ang Diyos ay nananahan sa akin. At panghuli, nang matunghayan ng mga pastol ang pagkakatawang tao ng anak ng Diyos, hindi ito nangangahulugan na ito'y para lang sa kanila. Isinugo sila ng anghel para ang mabuting balita ay ipalaganap sa sangkatauhan. Tayo na tumanggap ng mabuting balita na may isang tagapagligtas, inaasahan tayong makibahagi sa misyong ito. Na ipahayag ang mabuting balita sa loob ng ating tahanan, sa pagtutuwid at pag-aayos ng relasyon natin at ugnayan. Gayon din sa pamagitan ng pagiging tapat sa mga trabaho at pananagutang sa ating iniatang, maging sa mga relasyon at ugnayan natin. Ipahayag ang pagkakatawang tao ng Diyos sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Sapagkat sa pamagitan ng pagkakatawang tao niya, tulad ng mga pastol, tayong lahat ay tagabahagi ng mabuting balita ng Panginoon. Kaya po ang nais ng Diyos na kaligtasan, hindi mula sa kalawakan, kundi batay sa katatayo at konteksto na iyong kinasasangkutan. May puwang ba ang Diyos sa iyong puso upang siya'y makapanahan, upang ang kaligtasang ito ay kanyang maisakatuparan? At kung may puwang ang Diyos sa ating pagkatao, tulad ng mga pastol, palaganapin natin ito. Na ngayong Kapaskuhan, nakagagawa tayo ng pagbabahaginan, pagbibigay ng aginaldo, pagbibigay ng regalo. Ito'y tanda na ang Diyos ay nagtatagumpay sa atin. It is not our own goodness alone, but we allow God to dwell in us and allow ourselves to be conduit in sharing His goodness to other people. Kaya sana po, gaano mang kahirap ang panahon ng Pasko, parang ang espiritu nito'y maluwag para magbahagi, magkaloob at magbigay. At hindi natin alam kung saan ang gagaling yun. Sapagkat alam natin, may isang Diyos na unang nagkaloob ng sarili niyang buhay. At sa diwa ng ating pananampalataya, kapag tayo nagkakaloob, nagbibigay, nagreregalo, naghahandog, kahit mahirap man ang buhay, kahit maliit na bagay, ang Diyos na nagkatawang tao'y nagwawagi sa ating ugali at asal, sa ating kadamutan at pagiging makasarili. Tuwing Pasko, ang Espiritu nito'y nag-uudyok sa atin, magbahagi, magkaloob, magbigay, yakapin ang ating pananagutan at sa ganung diwa, mapupuksa natin ang kadiliman. Totoo, ang Diyos ay isinilang para iligtas tayo. Pero ang bawat isang iniligtas ng Diyos ay inaansahan na maging daluyan din ng kaligtasan para sa ating kapwa. Tulad ng mga pastol, sa ganung diwa, mapapalaganap natin ang kaligtasang handog ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya sa bawat pagbibigay at bawat pagtanggap, hari nawa, huwag manatili ito sa mga taong nagkaloob
at tumanggap. Mabanaaga natin, tunay na ang Diyos ay naging tao at sa muting paraan, tayong lahat ay nakikisangkot sa mapanligtas na gawain ng Poong May Kapal, lalo tigit sa panahong ito ng Kapaskuhan. So bukas po ang mga misa natin ay sa ganap na 9 ng umaga, 10 at kalahati ng umaga, 4 at kalahati ng hapon, at 6 ng gabi. So sa mga kapamilya nating hindi pa nakasisimba, ito po ay holiday of obligation. Bago mamasko, tanggapin muna natin si Jesus na tunay na dahilan ng Kapaskuhan. Pangalawa, pinagnilayan natin na ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, ang hangad niya'y kaligtasan ng sangkatauhan. Hindi nyo ba naitanong, bakit nababaliw ang Diyos sa tao at niyakap niya ang ating pagiging tao? Isa sa mga iniisip ko, alam kasi ng Diyos, may taglay na kabutihan tayo. And that is the affirmation that God would like to tell to us on this Christmas season, that there is something good in us. Di ba gano'n naman tayo sa buhay, kapag kapaki-pakinabang pa yung gamit, kukumpunuhin pa natin, aayusin pa natin, sapagkat iniisip natin, may ganap pa itong mapapakinabangan. I think it is the same with God. Seeing goodness in us, in spite of our sinful and sometimes evil ways, there is something good in us. Pakisabi nga sa katabi mo, there is something good in you. Oh, how do you feel about it kahit binobola ka lang dahil Pasko? But that is God's message to all of us. May nakikita ang Diyos na mabuti sa atin, kaya hinayaan niya ang kanyang anak ay maging katulad natin. Kaya let us affirm, recognize and appreciate that goodness that God see in each and every one of us. Kaya ho kapag mag-aaginaldo, tatanggap ng regalo, let us recognize that is the goodness that God see in each and every one of us. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na humawi sa kadiliman nung nagkatawang tao ang kanyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na gabing ito, pakundangan sa kanyang pagsilang, ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at mapanining ng liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para sa ihahatid na mabuting balita, ay siya nawang pumuspo sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-uugnay ng lupa sa kalangitan, ay siya nawang pumuspo sa inyo ng kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng dakilang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang hapag ng Eucharistia. Taglayin niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ng sanggol na si Jesus. Salamat sa Diyos. Maligayang Pasko po sa lahat.